Good morning po mga kapatid. It is another blessed day sa ating lahat na kung saan tayo po ay nandito na naman sa ating morning devotional. So as usual po, tayo po ay magkakaroon ng panibagong inspirasyon mula sa ating Panginoong Hesukristo na sa magitan nitong mga ating binabasa dito. So every video or every program na meron tayo, it is a blessing from our Heavenly Father. And inaanyayahan ko po yung lahat na sana po inyong i-share yung ating ginagawang mga programa, ministry, no, nang sa gayon mas spread po natin yung gospel ng ibinigay ng ating Panginoong Diyos, no, sa ating mga kapatid na nakikinig or maaabot nitong ating video. So sa umaga ito mga kapatid, before we will start, I would like to invite everyone to please bow your heads for a word of prayer. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang aming natanggap throughout the night, lalong-lalo na sa inyong proteksyon sa aming pagkatulog. At biyayaan niyo po kami sa araw na ito habang kami magkakaroon ng programa at babasa nitong aming morning devotional. Nawa po ang lahat ng maaabot ng aming programa ay mabiyayaan sa pamamagitan ng devotional reading na aming babasahin sa umagang ito. Ito po ay aming pinapasalamatan at ipinapanalangin sa pangalan ni Panginoong Hesukristo, aming tagapagligtas. Amen. Okay, so yung ating devotional reading sa umagang ito mga kapatid, ang pamagat nito ay embracing the truth. No, embracing truth, living a life aligned with your word. No, embracing truth, living a life aligned with your word. So, mababasa natin dito sa aklat ng Salmo, Kapitulo 119, no? Chapter 119, ang talata ay 11. Ang sinasabi dyan, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. So ano po ba yung nasa likod ng talatang ito mga kapatid? So in a world of uncertainty and noise, embracing truth is the key to living a life of integrity and purpose. So sa panahon natin ngayon, no, masasabi natin na walang kasiguraduhan, uncertain yung ating buhay. Ngunit isa lang po yung sigurado mga kapatid, at yun yung kamatayan, no. So maingay, no, maingay yung panahon natin, especially kung tayo po ay nasa city, kung saan maraming mga sasakyan, no. Sa traffic napakaingay po, at saka kahit saan tayo magpunta, maingay. And most likely, no, kung nasa city po tayo, bihira lang po tayo makakahanap ng lugar na peaceful, no, kumbaga. So this presentation explores the power of aligning your actions with your word, no, and the transformative impact it can have on your life. So dito natin ngayon makikita kung gaano, no, or ano yung kapangyarihan nitong ating mga ginagawa sa ating sinasabi o sinasalita. No? Kaya nga meron tayong terminong ginagamit, no, that you should do what you say, di ba? Kung ano yung sinasabi mo, gawin mo, di ba? Okay. So understanding truth goes beyond factual accuracy. It encompasses authenticity, honesty, and alignment with one's values. Embracing truth embrace a commitment to living in integrity with oneself and others. Okay. So, kailangan po, no, sa ating sinasabi, nandyan po yung ating pagka-truthful. No, yung ating pagka-honest, yung ating matuwid, no, sa ating sinasabi. Kasi diyan po sa bawat
sa bawat word, no, sa bawat mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. May mga tao po na nakatingin or nakaabang kung yung sinasabi natin ay pawang mga katotohanan. At diyan nila malalaman kung gaano po tayo kasigurado or gaano po tayo ka totoo, no? Katotoong tao sa base sa ating mga sinasabi, di ba? Kasi kung minsan diyan tayo ma-judge ng mga tao or diyan tayo nila huhusgahan sa ating mga sinasabi tapos hindi naman po matutupad, hindi ba? So isa po yan sa mga basihan, lalong-lalo sa ating mga panahon ngayon na kung saan yung tao ay hahanap talaga ng paraan na malaman niya kung authentic ba yung ating sinasabing mga bagay. So, living with integrity. Ano ba itong integrity, mga kapatid? So, living a life aligned with your word requires consistent integrity in your thoughts, words, and action. It involves making decisions that are in harmony with your values and being true to your authentic self. So, ano daw, mga kapatid? No? Kailangan meron po tayong integrity. Or ibig sabihin, meron po tayong pagka-honest, pagkatotoo sa ating sarili, or purity, or meron tayong dalisay, no? Dalisay yung ating sinasabi or nagpapakatao tayo, no? Base sa ating mga sinasabi at makikita din naman yan sa ating mga actions or ginagawa. So sa ating mga decision making, no, makikita na harmonious or sabay sa ating pananalita yung ating mga desisyon sa buhay. Diba? So kailangan ipakita po natin yung ating pagkatotoong tao sa ating kapwa. Okay, so embracing authenticity. Authentic. Embracing truth means embracing authentic self. Diba? So diyan natin malalaman ngayon, mga kapatid, na tayo ay totoo or ipinapakita natin yung ating true identity base sa ating pagka-authentic. Kasi kung minsan, ang isang tao, no, pag nagkamali lang sa kanyang sinabi or hindi akma sa kanyang ginagawa, yung kanyang pananalita, then you will be judged, diba? Ikaw po ay mahuhusgahan ng ibang tao, lalong-lalo na kung ang taong yan ay hindi kanya kilala or kinikilala ka pa lang niya, diba? So paano ka ngayon paano ka ngayon paniniwalaan ng ibang tao kung hindi ka true, no, sa iyong sarili? So kailangan po you are authentic, diba? Diyan natin malalaman sa pamamagitan ng yung sinasabi at yung mga ginagawa, no? So authenticity is the cornerstone of a life lived with integrity. So, yun nga, no? Dapat integral or dalisay or solid yung iyong pagka-honest or pagkatotoong tao, diba? So aligning with truth empowers you to live a life of purpose and meaning. It brings clarity, confidence, and sense of fulfillment. When your action align with your word, you become a beacon of authenticity and integrity. Diba? Kung ikaw po ay totoo, lalong-lalo na sa iyong kapwa-tao, so sooner or later, kayo po ay magiging beacon. Ibig sabihin nitong beacon, mga kapatid, kayo yung magiging halimbawa or kayo po ay mapagkakatiwalaan ng inyong kapwa without any hesitation, di ba? Wala nang maraming tanong. No, marami po yung tutulong sa inyo or marami po yung magbibigay sa inyo ng mag-raise, no, na kayo ay nagpapakita ng katotohanan, no, sa isang tao. Ibig sabihin, wala nang maraming tanong pa, no? Kung ay pinapakita nyo sa inyong kapwa ay totoo, ibig sabihin maasahan or mapagkakatiwalaan po kayo, diba? So yan po yung ibig sabihin ng authenticity and integrity sa buhay ng isang tao pagdating sa kanyang pananalita
at pagdating sa mga katotohanan na lumalabas sa kanyang mga bibig at sa kanyang ginagawa. Lastly, conclusion. Embracing truth and living a life aligned with your word is a transformative journey. It leads to a life of integrity, authenticity, and fulfillment. Committing to a path empowers you to live with a purpose and making positive impact on the world. So dito mga kapatid, makikita natin na sa ating ginagawa, meron pong mga results, base po yan sa nag-o-observe sa atin. Makikita po ng ibang tao na kung anong klase tayo base sa ating mga sinasabi at base sa ating ginagawa. Kasi makikita na yan naman yung authentic na proof, diba? Or katotohanan, na nakikita ang isang bagay sa isang tao base sa kanyang ginagawa at sinasalita, diba? So para po maayos or maging akma sa pagka-Christian or buhay Kristiyano yung ating pananalita at ginagawa, atin pong sundin ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, kasi siya po yung nagbigay ng halimbawa kung paano mamuhay ng buhay na integral or dalisay na buhay, or yung buhay na perpekto dito sa mundo, diba? So, yun po yung isang magandang halimbawa na dapat nating sundin, ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, nawa po tayo ay magabayan ng ating morning devotional. Nawa po inyong i-share yung ating video sa Facebook at saka sa YouTube na kung saan tayo po ay or mabiyayaan din yung iba na maabot ng ating programa. So God bless po sa inyong lahat. So have a wonderful day ahead.